Nagplano si Drew na gawing pinsan ako nila Dre dahil yun na rin ang naunang nasabi sa tendera ng karinderya at naparito sa lugar para tumingin sa lupa na gagawing landmark. Dahil nauuso na sa lugar na ito ang bentahan ng mga lupa kaya maraming pinapatag na kabundukan. Nakakapanghinayang dahil nasisira ang kalikasan pero dahil sa pera ay nasisilaw na ang mga tao. Sumang-ayon ako sa plano ni Drew dahil ang importante sa akin ay makitang buhay at ligtas si Lander at makauwi na sa amin. Kinabukasan, alas 5 pa lang na umaga ay umalis na kaming tatlo sa kubo. Kahit magliliwanag pa lang ay marami na ang gising sa lugar na ito. Nakita namin si Mang Ruding at kami ay nagpaalam. Ito naman ay tutungo na sa bukid na hindi naiiba sa papa ko. Namiss kong bigla ang magulang ko. Chuck ay nag-aalala na sila para sa akin pero kailangan kong tikisin sila para sa pagmamahal ko kay Lander. Uuwi kaming ligtas ng anak ko at ni Lander. Pasado alas 7 ng umaga kami nakarating dito sa Kalye Lakas. Malayo pa lang ay makikita na ang ilang struktura at maraming establishment sa lugar na ito dahil ginawa ng syudad ang Kalye Lakas dito sa San Pablo. Itinuro ni Drew ang 5 palapag na building na gagawing mall at yun ang kanyang ginawa. Kahit paano ay maganda at malawak na ang lugar kahit maraming puno ang inalis at ginawang patag ang kabundukan. Palakasan na lang talaga ng dasal kapag nagkaroon ng kalamidad sa lugar na ito dahil sa pagsira ng kalikasan. We're here. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang tindahan ng kainan. Marami ang taong bumibili para mag-almusal. Mukhang upgraded na rin ang Kalye Lakas dahil marami ang nakakotse bukod sa marami ang tao. Kumain muna kami para may lakas sa paglalakad. Ang sabi kasi ni Drew ay malayo-layo ang lalakarin namin kung saan nanunuluyan si Lander. Sinugurado naman ng magkapatid na marami kaming baon na pagkain at tubig. Mabuti na lang at mababait ang kasama ko at hindi ko naramdaman ang pagkailang sa kanila. Sila pa nga mismo ang palaging nakaalalay sa akin kapag bumabagal ako sa pagkilos. Engineer! Engineer! Saktong katatapos lang namin kumain nang may lumapit sa aming lalaki na malaki ang pagkakangiti. Ramos! Nakapagkamay si Drew sa lalaki. Nagkatuwaan pa nang magkita. Pinakilala niya kami sa lalaki na kanyang naging tauhan pala noong siya pa ang humahawak sa mall. Mukhang nagulat pa ang lalaki nang makita kami at yumuko ito at bumati sa amin. Napasunod ang mata ko ng akbayan ni Drew, si Ramos at nag-usap sila ng sila lang. Baka confidential iyon kaya ayaw sa aming iparinig. Napahawak ako sa braso ni Dre. Nakakapagod? Salita ko sabay buntong hininga. Hindi pa tayo nakakasimula para mapagod ka, Pretty Tina. Napairap ako dito. Totoo naman pero feeling ko ay nakakapagod ang gagawin namin. Pero pipilitin ko na maging masipag lalo na sa kaligtasan ni Lander ko. Sabay kaming dalawa ni Dre na napatingin kay Drew. Nagpaalam na si Ramos at iniwan na kami. Seryoso ang mukha ni Drew at hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Let's go! Hindi ako nagreklamo. Yun ang inilalagay ko ng paulit-ulit sa utak ko para hindi makadagdag ng alalahanin sa magkapatid. Ako ang may gusto at nagpumilit na makarating sa lugar na ito kaya hindi dapat ako nag-iinarte sa buhay. Pakyat ang nilalakaran namin na hindi pwedeng gamitin ang sakyan at baka tumirik dahil nasa bundok ang pupuntahan namin. Ako naman ay kuntodo kapit sa magkabilang braso ng magkapatid. Hindi naman sila nagrereklamo. Nang makarating kami ay nasimot ko ng isang bottled water dahil sa matinding uhaw. Iilan lang nakatira sa lugar na ito pero nakakalat ang mga bata na naglalaro. Napahinto ang mga ito nang makita kaming tatlo. May ilang tao na nakatingin sa amin at ang iba naman ay nagbubulungan na nakatingin sa amin. Engineer! Droy, kumusta ka? Agad na nilapitan ni Drew ang lumapit sa kanya. Mabuti naman po. Nahihiya nitong sagot. Napasilip ito sa amin ni Dre. Mga kasama ko, my brother and my cousin. Pagpapakilala ni Drew. Magandang umaga po. Ngumiti lang ako at tinanguan lang ito ni Dre. Engineer, mabuti po at saktong nakarating kayo dito. Nasundan ko ng tingin ang dalawa ng akbayan ni Drew ang lalaki. Humina ang kanilang usapan. Sa tingin mo, Pretty Tina, makikita na natin ang fiancé mo. Feeling ko hindi ako magtatagal sa lugar na ito. Walang chicks. Pamewang ni Dre habang nakatingin sa mga naglalakad na tao. Oo naman. Mabilis kong sagot. Hindi ako uuwi nang hindi kasama si Lander. Determinado kong sagot at walang pakialam sa trip ni Dre. Chong! Napataas ang kilay ko nang sumipol si Dre dahil sa dalawang babae na naglalakad. Parehas magaganda ang dalawa na may kanya-kanyang bit-bit na batya.
Mga dalagang Pilipina. Napatingin tuloy ang dalawa at ang loko ay kumuway pa sa mga ito. My bad, gusto ko na pala magtagal dito. Naglakad akong palayo kay Dre at baka humangin ng malakas at liparin ito, madamay pa ako. Napatingin ako kay Drew at sa lalaking kasama nito. Mukhang nagulat ito at natulala nang mapatingin sa akin pero binulungan ito ni Drew. Opo, engineer. Tara na po. Salamat, Duroy. Naunang tumalikod si Duroy. Nilapitan ko si Drew. Dre! Tawag ko sa isa na hanggang ngayon pala ay panay ang kaway sa mga babaeng naglalakad. Daig pa ang tatakbong politiko. I'm coming! Paakyat kami sa isang mabatong daan. Nakakapagod man ay hindi ko pinakita para makarating sa aking pupuntahan. Nang makarating sa itaas, may ilang puno at bilang nakabahayan ang nakatirik sa gitna. Parang isang compound iyon. Napatingin ang ibang tao. May tumakbong batang babae at binuhat ni Duroy na Chuck ay kanyang anak. Maupo muna kayo dito. Turo ni Duroy sa isang kahoy na upuan sa harap ng maliit na sari-sari store na sa tingin ko ay sila ang nagmamay-ari. Kaya agad akong naupo. Lumabas ang pinakilala nitong asawa na si Lita. Katabi ko sa Dre habang kausap ni Drew si Duroy. Nagbigay naman ang asawa ni Duroy ng tubig at nagpasalamat ako. Hindi ko pa nasisimulang inumin na isang baso ng tubig nang mapatigil ako sa isang babaeng naglalakad palapit sa aming pwesto. Halos manigas ang buong katawan ko sa nakita. Pakiramdam ko'y umakyat lahat ng dugo ko at biglang pandidilim ng paningin sa papalapit na babae. Malakas kong naitulak sa Dre at nabasa pa ang damit nito dahil sa natapong tubig na hawak ko. Please calm down. Calm down, Tina. Mahinahon ang boses ni Drew. No! Halos mag-hysterical ako. Nawala na ang babaeng lumapit na bumili sa tindahan na walang iba kundi si Grace Valdez. Hindi kami napansin ng babae dahil mabilis na niyakap ako ni Dre patalikod. Nang mawala si Grace Valdez ay saka ko lang ito nakitang patalikod. Parang artistang dayuhan ito na napadpad sa lugar na ito. Tina, calm down. Nandito tayo para puntahan si Lander at hindi para magkaroon ng gulo sa lugar na ito. Mahina ang boses ni Drew. No, ang demonyong babaeng iyon. Napapaiyak ako. Princess pala ang pangalan ng anak ng demonyo sa lugar na ito. Ang kapal na muka. At si Lander ko ay pinalitan ng pangalan bilang Luis Mendoza. Ano nangyari sa bisita mo, Duroy? O si Sanilita, may karga na itong bata. Pumasok muna kayo sa loob at huwag na magtanong-tanong pa. Utos ni Duroy kay Lita. Inabutan ako ng bagong tubig ni Dre. So, kung nandito sa Valdez, meaning nasa bahay niya sa Griffin? Tanong ni Dre sa kapatida. Nagkibit-balikat sa Drew habang inaalo ako. Sir, pwedeng sabahan mo ako kung saan nakatira si Luis Mendoza? Sa Dre, na kumausap kay Duroy. Sasama ako. You must stay here, Tina. Kumalma ka muna bago tayo sumugod sa kanila. Sagot ni Drew. Tumikhim si Duroy. Pasensya na po kayo sa sasabihin ko. Medyo mahigpit sa bisita sa Princess Valdez sa asawa niyang si Luis Mendoza. Hindi yun nagpapakita sa tao. At kung lalabas man ang lalaki, palaging kasama sa Princess. Malakas akong napamura. Hindi niya po asawa si Lander. He is my fiancé at magkakaroon na kami ng anak. That woman is a liar. Hinawakan ako na magkabilang balikat ni Dre, pero hindi ako tumayo. Gulat na gulat naman si Lita. Gusto kong magpumiglas pero wala akong magawa. Masama ang loob ko. Paano siya nakakapagtrabaho? Tanong ni Dre. May dumadayo sa kanila mga taga dito. 2 o 3 beses sa linggo para magdala ng kanilang supply. May isang ginang na isang beses na napadalaw sa lugar na ito gamit ang private helicopter. Medyo nakakatakot sila dahil mga armado ang kasama. Napapitik si Dre. Sa tingin ko, mga bossing, hindi basta-bastang tao sa Princess Valdez. Mukhang anak mayaman eh. Minsan niya lang pinagtatrabaho sa Luis Mendoza dito pero sandali lang iyon. Napatingin si Duroy kay Drew. Iyon po ay noong panahon na pwede pang lumabas ng bahay sa Luis para magtrabaho. Ang ipinagtataka ko lang ay bakit sa maliit at mahirap na lugar na ito sila nanirahan. Can we go there first? Apurado ni Dre. Isama mo ako, Dre. Hey, Tina, stay. Hindi ko na pinakinggan si Drew at tumayo na. Ako pa ang naunang humakbang. Malalaki ang hakbang ko hanggang sa makarating sa may dulo. May isang puno ang nandoon na siyang bakod sa bahay na kubo na tinutuluyan ni Lander. Dapat kanina pa ako nagpunta dito. Wala akong pakaalam sa babaeng iyon. Si Lander ang kailangan ko. Dito pumasok si Grace Valdez. Gustong-gusto ko siya sugurin kanina sa galit kung hindi lang ako pinigilan at takpan ng magkapatid kanina.
Akmang sisigaw ako para tawagin ang pangalan ni Lander nang may biglang humila sa braso ko na kung sino. Si Drew. Galit akong napaungol na lang, nantakpan nito ang bibig ko. Mamaya ka na magalitin. Bulong ni Drew sabay nguso sa likuran nito. Nasundan ko ang tinutukoy nito at napatigil ako dahil may 3 lalaking armado ang naglalakad patungo sa direksyon namin. Ang ibang taong nakakita ay nagsipasok sa kanilang tahanan na parabang natakot. Si Dre ay namutla sa malayo at nagsisenyas ang katabi nitong si Doroy. Hinila ako patago sa isang kalapit na bahay at perasahan akong pinaupo sa may harang na trapal. Eksakto naman ang mga yabag na palapit ng mga lalaki. Come inside. Napasingap ako sa boss ni Grace Valdez. Narinig namin ang ilang bulungan ng mga lalaki hanggang sa makapasok ang mga iyon sa loob ng kubo. Tatayo sana ako nang pigilan na naman ako ni Drew. Galit ko na itong binalingan. Ano ba, Drew? Mamaya ka na magalit sa akin, Tina. Hintayin mo makaalis ang bisita nila bago tayo sumugod. May baril sila at baka mapahamak lang tayo kung bibiglain natin sila. Naghintay kami ng ilang minuto sa pagtatago nang makarinig ng ilang kaluskos sa kung saan may naglalakad palapit sa pwesto namin. Dito mailagay. Malakas ako napasingap sa boses na pamilyar. Gusto kong takbuhin ang boses na iyon dahil parang sasabog ang puso ko. Kami na bahala dito. Pwede na kayong umalis. Yes, sir. Nagkatitigan kami ni Drew. Nag-uunahan sa pagpatak ang luha ko. Pero hindi ako makaalis sa pwesto dahil sa kamay ni Drew na pinipigilan ako. Bumalik kayo kapag may update na si Uncle Dave. Boses iyon ni Grace Valdez. Opo, madam. Napasilip kami ni Drew nang makita namin na naglakad ng palabas ng kubo ang 3 lalaki na armado. Sa malayo ay hindi na namin makita si Dre at Doroy sa tapat ng tindahan nito. Mabibilis ang hakbang ng 3 lalaki na walang mga tao sa paligid. Pagkaalis nila ay saka ako nagmamadali sa paglakad para lumapit sa kubo. Tina! Hindi ko pinansin ang pagtawag ni Drew sa akin. Nagmamadali ako sa paglapit sa malaking puno at lumapit sa bukas na pinto ng kubo. Lander! Lander! Nagsisisigaw kong tinawag ang nobyo ko. Shit, Tina! Nagmamadali sa paglapit sa Drew sa akin dahil sa pagkataranta. Lander, I know you are there! Nakarinig ako ng ilang yapak na papalabas ng kubo. Nabuhayan ang loob ko sa pag-asa na makita si Lander. Sino kayo? Galit na sigaw ng babae. Si Grace Valdez. Nakaharang ito sa pinto kaya hindi ko makita sa loob si Lander. Nilingon kaming dalawa ng babae at sa akin tumigil. Tinitigan ako nito at biglang nandilim ang mukha. Pero saglit lang iyon dahil napalitan na ng liwanag. Nagiba ang timpla ng mukha ni Grace Valdez dahil biglang sumaya ang mata nito at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Nasaan si Lander? Gusto ko makita si Lander. May diin kong pagsasalita habang nanginginig sa galit. Sino kayong dalawa? Bakit hinahanap niyo ang pangalang Lander sa bahay namin? Walang ganung pangalan dito. Nalusaw ang ngiti nito at tumalim ang mata. Matabang akong natawa. Huwag kang patawa, Grace Valdez. Akala mo ba na hindi kita kilala? Kahit saang sulok ka pa ng impyerno magpunta ay malalaman ko. Isinama mo pa ang fiancé ko sa kawalang hiyaan mo. Ilabas mo na siya. Ilabas mo si Lander. Galit kong sigaw. Tina! Hinawakan ako sa braso ni Drew. Tumawa si Grace Valdez. Oh, really? Where did you get that dumb info? Oops, my bad. Tinakpan pa nito ang bibig sabay tawa. Kakaiba ang pagtawa nito dahil halakhak. Kahit walang nakakatawa, may papahid pa sa sulok ng mata. Lander! Malakas kong pagtawag. Hey you! Shut up! Lander! Si Tina to! Nandito na ako! Pagsisigaw ko, hindi bali nang mapaos ako sa kakasigaw basta marinig ako ni Lander ko. I said shut up! Malakas na tili ni Grace Valdez. Tina! Bigla akong nahilang palayo ni Drew at pag-angat ko ng paningin ay nakita ko si Grace Valdez na may hawak na baril sa kamay at nakatutok sa akin. Hindi ko alam kung paano at saan siya nakakuha ng hawak na baril. Stop it! Napasingap ako at napako ang mata sa lalaking lumabas ng pinto na mabilis na inagaw kay Grace ang baril. Lander! Natulala ako. Napadako ang mata ni Lander sa akin. Bagyang nagulat pagkakita sa akin. Parang tumalo ng puso ko at sobrang nanabik nang makita ito pero mabilis lang iyon dahil napalitan ng pagkakunot ng noo at salubong na kilay. Dumilim ang mukha nito at ibinalik ang mata kay Grace. Oh, honey! Ngumiti ng matamis sa Grace sabay yakap sa katawan ni Lander na ngayon ay madilim ang mukha sa kanya.
Like Roman is so loud, and she's provoking me by yelling those ridiculous names I've never heard before. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay ni Drew sa braso ko. No! Mabagal ako napailing. Hindi mawala ang paningin ko kay Lander na ngayon ay nasa harapan ko na. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. 2 buwan mahigit nang hindi ko ito nasilayan dahil sa huli nitong misyon, pero ngayon, kitang-kita ng 2 mata ko. Si Lander, ibang-iba na. Bagamat lumang damit at kupas na pantalon lang ang suot nito, hindi nabawasan ang kagwapuhan nitong taglay. Makapal ang buhok at hindi na nag-aahit ng kanyang balbas. Ang balat niya ay naging kayumanggi kahit natatakpan ng tattoo. He looked more matured and dangerous. Pero ang masakit habang tinitingnan ako ni Lander, parang hindi niya ako kilala. Blanco ang kanyang mata at walang emosyon. Lander, ako to si Tina. Hindi kumurap ang taong mahal ko na ngayon ay hindi nagbabago ang emosyon. Don't listen to her, honey. Lander, I am your fiancé. Nandito ako para sunduin ka. Please, come back to me. Hinihintay ka na ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo. Halos mapapiyok ako. No, nagsasinungaling ang babaeng yan, honey. Nababaliw na siya. Dinuro ako ni Grace Valdez. Huwag kang gumagawa ng kwento. Bakit mo tinatawag na Lander ang asawa ko? Walang Lander dito dahil hindi Lander ang pangalan niya. Ang pangalan ng asawa ko ay Luis Mendoza. Kaya umalis na kayo dito bago pa magdilim ang paningin ko sa inyo. Galit na sigaw ni Grace na halos maglabasan ng ugat sa leeg. Galit kong tinitigan si Grace Valdez. Kung nakamamatay lang ang tingin ko ay baka kanina pa ito bumulagta. Ganyan ka na ba kademonyo, Grace Valdez? Hindi ko alam kung paano ka nakatakas sa kulungan mula sa Bratsovo at nagawa mo pang kidnapin sa Lander. Masyado ka ng baliw para gawin mo lahat ng kahibangang ito. Tina! Pigil ni Drew sa akin. Nalipat ang mata ni Lander sa katabi kong si Drew. Gumalaw ang isang kilay nito at bumaba sa kamay ni Drew na hawak ang braso ko. Gumalaw ang panga nito at tumalim ang mata. Lander, please, listen to me. Sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo. Nangilid ang luha sa mata ko. 2 buwan mahigit ka nang nawawala. Dahil kay Grace Valdez kaya ka nawala. Kilala mo ang babaeng yan. Duro ko sa babaeng baliw. Of course, kilala niya ako dahil mag-asawa kami. You're an idiot, bitch. Sigaw ni Grace Valdez habang kapito ko sa braso ni Lander na ako lang ang may karapatan na gawin iyon. Ilusyonada ka na talaga, Grace. Saan mo dinala sa kristal bago kayo napadpad sa lugar na ito? Sa tingin mo ba makakatakas ang tatay mong kriminal dahil nagawa mo makatakas ang Bratsovo? Napahawak ako sa ulo sa sobrang frustration. Ginamit mo ba ang pagkabaliw mo kaya ka nakalabas ng kulungan? Hindi ko akalain na ang pinakamahusay at kilalang Bratsovo ay nautakan na isang baliw na sa Grace Valdez. Masakit ang katotohanan na baka nga nagkaroon ng pagkapabaya sa headquarters ng Bratsovo kung kaya nakatakas ang babaeng baliw na ito. Kaya ba hindi nila ako matulungan at wala silang ginagawang hakbang para hanapin si Lander ay dahil nagkaroon sila ng kapalpakan sa kanilang trabaho? Ang bawat miyembro ay matatalino at bihasa sa laban. Dumagdag pa si Kevin na siyang utak ng grupo dahil nasa kanya nakasalalay ang paggawa ng device. Kahit sa ang sulok ng impyerno ay mahanap nito ang kalaban pero sa sarili nilang kasamahan ay hindi magawa. Umalis na kayo dito at huwag nang babalik habang buhay. You're invading our property and privacy. Tumingala ako para salubungin ang mata ni Lander na may halong pagmamakaawa. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, lalo na ang pagkakaroon namin ng anak pero kahit isang salita'y wala itong binitawan. Parang pinunit ang puso ko nang hawakan ni Lander ang bewang ni Grace. Ngumiti ang babae sa akin na may pang-uuyam. Ipinapakita niya sa akin na siya ang nagwagi. I think we need to go back, Tina. Mahinang bulong ni Drew sa akin. Let's get out of here. Matigas akong umiling habang bumabagsak ang luha sa pisngi ko. Hindi ko nilulubayan ng tingin si Lander. Si Lander. Alam kong may mali kaya nagkakaganito ito at dapat may kailangan akong gawin para iligtas ang taong mahal ko dahil hawak ito ng anak ni Satanas. Umalis na kayo! Alis! Shoo! Tina, tara na! Pero hindi ako nagpatinag. Ayokong umalis nang hindi kasama si Lander. Hindi ko gagawin. Kung kailan nasa harapan ko na ito ngayon. Kahit masakit ang nakikita ko sa kanya ngayon ay kaya kong baliwalain dahil may ginawang mali si Grace Valdez. Hindi.
Hindi ako aalis. Matigas kong salita. Natawa na may halong pang-asar si Grace Valdez at bumitaw kay Lander. Really? Ang tigas din ang mukha mo para tumayo pa sa harapan ko. Mula ulo hanggang paa ay pinasadahan ako nito ng tingin na may halong pang-iinsulto. Tina, umalis na tayo. Pamimilit ni Drew. Hindi. Ayaw niyong umalis ha? Galit na tumalikod si Grace papasok sa loob ng kubo. Nagkatitigan kami ni Lander. Pumiglas ako sa hawak ni Drew at inilang hakbang na nakalapit sa taong mahal na mahal ko. Lander! Humawak ako sa laylayan ng kanyang damit habang lumuluhang nakatingala sa kanya. Lander, please! Umuwi na tayo, baby! Hindi mo ba ako natatandaan? Ako to, si Tina! Nakita ko ang pagkislap sa mata nito. Hindi ko alam ang ibig sabihin noon pero umaasa ako na maaalala pa niya ako. Umuwi na tayo, baby. Dadalhin kita sa kaibigan mong doktor na si Doc Lester. Alam kong nasasabi ka nang makita mga kasamahan mo sa Broad Cebu. Ang kambal mo sa atelier, malapit ng mga anak. Ang mom at daddy mo, matagal ka nang hinahanap. Ang mama at papa ko, gustong-gusto ko nang makita. Napasingot ako. Lumambot ang mata ni Lander pero parang blanco pa rin. Pasensya na, pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagkakamali ka ng taong hinahanap mo. Lander! Pinipiga ang puso ko sa sinabi ni Lander. Hindi niya ako kilala. Hindi niya ako maalala. Ang babaeng baliw ay tumatawa. Anong ginawa sa'yo ng babaeng yun? Hindi mo ba siya natatandaan? Siya ang dahilan kung bakit wala kang maalala. Tumalim ang mata ni Lander. Don't say that. Napasinghap ako. Lander, ikaw si Lander Griefer. I'm your fiancé. I'm your... Shut up! Nabitin ang salita ko na lumabas sa Grace Valdez na may hawak na namang baril at nakatutok sa akin. Marami ba silang baril? Nakakahawak ng malaya ang babaeng wala sa katinuan? Mabilis na, iniharang ni Drew ang katawan sa akin at sa isang iglap lang ay hawak na ni Lander ang baril. Umalis na kayo dito. Pagtataboy ni Lander, kahit sumasakit ang puso ko para dito ay hindi ako papayag na aalis nang hindi ito kasama. Andito na ako. Gagawin ko ang lahat para bumalik ito sa dating buhay na makapiling ang pamilya, mga kaibigan at higit sa lahat ay sa buhay ko. Nasasaktan ako dahil hindi niya ako maalala pero iba ang kutob ng puso ko. Ngayon pa na alam kong kagagawan lahat ni Grace Valdez. Umalis na tayo, Tina. Mahigpit na hinawakan ako ni Drew sa magkabilang balikat. May halong takot at nervyos na ito. Hindi. Please, umalis na tayo. Hindi ka maalala ni Lander at maling paraan ang ginawa natin. Baka mapahamak ka pa, Tina. Hindi ko inihiwalay ang mata para kay Lander. Mahal na mahal ko ito. Iuwi ko siya at ipapagamot sa pinakamagaling na doktor para makabalik na ang kanyang alaala. Alis! Umalis na kayo! Malalaki ang mata ni Grace Valdez habang pinapalayas kami. Nag-uumpisa na itong manginig at pumipitik ang kamay na hindi pangkaraniwan habang sumisigaw. Go to your room! Utos ni Lander kay Grace. What? Napatigil sa galit si Grace dahil kay Lander. I said go to your room! Mahina man pero may halong diin. Napatingin na lang kami ni Drew sa dalawa. Napasingap ako ng hablutin ni Lander ang braso ni Grace at parasahan itong pumasok sa loob. At sa sumunod na sandali ay nagsisigaw na parang wala sa sarili si Grace Valdez. What happened to her? Pagtataka ni Drew, napailing ako. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Galit at lungkot dahil sa ginawa kay Lander pero paano ba lalabanan isang taong may sakit sa pag-iisip? Kaya ba nakalabas si Grace Valdez mula sa Broad Cebu ay dahil sa kanyang sakit? Pero isa siyang malupit. Hindi makatao ang kanyang ginagawa. Akmang hahakbang na ako para lumapit sa pinto nang pigilan ako ni Drew. Narinig namin ang boses na Dre na sumisigaw. Umalis na tayo! May 2 truck ng NPA ang paparating at baka mapahamak tayo kapag nagtagal pa tayo dito! Hinihingal na salita ni Dre. NPA? Anong kinalaman natin sa kanila? Tanong ni Drew sa kapatid. Kilalang Duroy ang NPA at kakampi sa Princess Valdez na mga ito. Nakikiusap sa Duroy na umalis na tayo dahil walang awa ang NPA na pumatay kapag inutos ng babae. Ngumuso ito sa kubo. Lahat kami napatingin sa loob ng kubo dahil sa malakas na kalabog at sigaw ni Grace Valdez. Hindi na ako nagdalawang isip na pumasok sa loob. Malakas kong itinulak ang pinto na hindi nakalock.
Malakas ako napasingap at halos manginig ang buong katawan sa nakikita. May hawak na kawali sa Grace sa kamay habang walang tigil na pinaghahampas si Lander na pilit na umiiwas gamit ang kamay bilang panangga. Oh my God! Dumudugo ang noo ni Lander dahil sa paghampas ni Grace. Biglang bumaling sa akin ang nababaliw na babae. Ikaw, hindi ka pa umaalis sa buhay namin? Papatayin ko na lang kayo! Nagsisigaw na lumapit si Grace. Parang napako ang paa ko sa kinatatayuan. No! Stop that! Natulala na lang ako at hindi pa rin pumapasok sa utak ko ang lahat na nangyari. Ang bilis, sobrang bilis ng mga pangyayari. Takbo na! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang gusto ko lang ay makita si Lander at umuwi na kasama siya. Hindi sa ganitong paraan. Hindi ko na makita ang dinaraanan ko dahil sa pinaghalong luha at pawis. Mahigpit akong hinawakan ni Drew sa kamay habang nauna sa Dre. Nagpaula ng maraming putok ng baril sa kubo ni Grace Valdez kung saan nakasama nito si Lander na duguan dahil sa pananakit ng nababaliw na babae. Ang akala ko'y ihahampas na sa akin ang hawak nitong kawali pero mabilis na naagaw iyon ni Lander. Minuto lang ang pagitan nang may magpaputok ng baril sa kung saan. Nakita ko na lang na itinulak ni Lander sa Grace at nasubsob ito sa lupa. Habang ako ay kanyang nilapitan, pinatakas kami ni Lander at pinatakbo palabas sa likod ng kubo. Ang mantsa ng dugo sa damit ko ay mula sa sugat ni Lander. Parang hinihiwa ang puso ko dahil sa awa. Tanitigan niya lang ako ng matagal bago itinulak kay Drew. Huwag na kayo babalik dito. Mababa ang boss nito pero mapanganib. Bumalik ako palapit kay Lander. Hindi. Hindi kita iiwan, Lander. Kasama ako sa'yo. Gumalaw ang panga nito at dumilim ang mukha nito. Don't repeat me, woman! Umiling ako kahit nanginginig na ako sa takot at galit ng kanyang mukha. Alam kong hindi na niya ako maalala pero iba ang sinasabi ng puso ko. Mahal pa rin ako ni Lander at ramdam ko iyon kahit hindi man niya sabihin. Tangkang aabutin ko sana ang mukha nito. No, Lander! Napasinghap na lang ako nang wala pang isang segundo'y napadapa ako sa lupa dahil sa pagtulak ni Lander sa akin. What the hell? Tina! Gago ka! Bakit mo itinulak si Tina? Hindi mo ba alam na Naputol ang pagsasalita ni Dre sa galit ni Lander. Wag na kayong babalik sa lugar na ito! Dumadagundong na salita ni Lander at tumalikod na. Hindi na ako nilungon man lang kahit nasa lupa at marumi. Natulala ako. Hindi ko napansin ang paglapit ni Drew sa akin at ang malakas na pagmumura ng magkapatid sa papalayong bulto na katawan ni Lander. May hawak itong baril na kinuha niya kay Grace. Sa napakabilis na sandali, nakita ko kung paanong pumitik ng baril si Lander. Kahit nawalan ito ng alaala ay hindi nawala sa kanya ang pagkahusay sa paggamit ng baril dahil isa siyang matinik na sniper sa Broadsovo. Pakiramdam ko'y nawala na ako ng pag-asa sa buhay. Nawala na sa paningin ko si Lander. Hindi ko na siya masilayan. Hindi ko na alam na tumatakbo na pala kaming palayo sa lugar na ito na ang buong puso at isip ay naiwan sa taong mahal ko. Dito na lang ako. Huminto ako sa pagtakbo. Ayoko nang sumama sa magkapatid. Dito na ako dahil nandito pa si Lander na nakikipagbarilan sa NPA na kasamahan ng pamilya ni Grace. Kailangan ako ni Lander. Malakas na napamura si Drew. Tina, no! Delikado na ang lugar na ito! Umiling ako. Si Lander! Ayokong iwan si Lander! Walang tigil sa pagluha ang mata ko. Tinula ka na nga at sinaktan ng gago ngayon, babalikan mo pa rin? Galit na sigaw ni Dre. Muli ay hinawakan ako ni Drew para tumakbo kaya wala akong nagawa kahit gulong-gulo na ang isip ko. Napatigil kami sa gitna ng talahiban. Nakakatakot ang lugar dahil parang anumang oras ay baka biglang may lumabas na ahas. Shh! Frustrated na si Drew. Dre! Tawag nito sa kapatid. Busangot na ang mukha ni Dre na napabalik. What the hell? Bakit kayo minto? Gusto niyo na bang mamatay? Hindi ko sila inintindi dahil ang buong isip ko ay na kay Lander. Malayo na kami pero naririnig pa namin ang mga putok ng barila. Ang mga ibon ay sabay-sabay na lumilipad na para bang nagkakagulo. Tinawagan mo na ba sila? Oo, pero langhiya, hindi ko alam kung nasa na sila. Shit! Bakit ba ako napasama dito? Akala ko mag-enjoy ako sa chicks na makikita sa lugar na ito. Langhiya, si kamatayan palang makikita ko.
Napahikbi ako ng malakas. Ang sama-sama na ng loob ko sa mga pangyayari. Gusto ko lang makita at makapiling ang taong mahal ko, pero bakit puro paghihirap ang nangyayari sa akin? Hindi naman ako masamang tao, pero bakit ganito? Gusto ko lang namang mabuhay ng tahimik at masaya kasama ng taong mahal ko. Si Lander ko at ang magiging anak namin. Napakagat ako ng labi nang sumakit ang tiyan ko. Tina! Pasensya na kayo kung dinamay ko pa kayo dito. Gusto ko lang na makita si Lander pero... Napakagulhol ulit ako. Stop crying, Tina. Nilapitan ako ni Drew. Umiling ako. Hindi na ako natutuwa sa buhay ko. Isang malakas na pagsabog ang narinig namin kasabay ng malakas na paghangin. Napasingap ako at napapikit sa pagsakit ng puson. Diyos ko. Napakapit ako sa laylayan ng damit ni Drew. Umalis na tayo. Namumutla na ang mukha ni Dre. Let's go, Tina. Huwag nang matigas ang ulo. Napaungol ako sa sakit. Pakiramdam ko ay parang may lalabas sa puwerta ko. Agad ako napatingin sa suot kong pantalon. Oh God! Halos tumigil ang puso ko. What happened? Shit! Mas sumakit pa ang tiyan ko patungong puso nang makita ko ang pulang likido sa pantalon ko. Dali na natin siya sa ospital! Kasabay ng pagbilis ng paghinga ko ay ang panlalabo ng mata ko. Baby! My baby, kapit ka lang. Wala pa si Daddy.